Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa One Ayala. Indoor vlog na naman tayo sa ngayon dahil ayaw nga tumigil ang ulan. Magbibigay tayo ng latest update dito sa One Ayala Grand Terminal at One Ayala Mall. Kapag walang event o walang show, ginagamit ang atrium ng mall bilang playground ng pickleball. Ang pickleball ang isa sa fastest rising na laro sa buong mundo. Ganito kapag walang show sa atrium, nilagyan muna ng lounge area dito. Yung iba sinasaway ng guard kasi nga natutulog, bawal pala matulog dito. Malamang, yung iba kasi nakahiga na talaga. Napakaganda ng atrium dahil nga glass yung ceiling. Mas maliwanag dito kung maganda lang yung panahon, maulan pa nga. Anyway, ito yung bagong bukas na mga store at mga restaurant. Kilala yata ang restaurant na ito sa Korea. May coffee shop na rin dito at Japanese restaurant. May mga bago na rin nadagdag at nagbukas sa mga stores. Pero masasabi ko lang talaga dito sa One Ayala, kaya konti lang yung tao dahil hindi siya kompleto. Hindi nilagyan ng mga crowd magnet ng mga stores at mga restaurant katulad ng mga fast food. Walang cinema, department store at marami pang iba. Dito sa pinaka level 1 ng mall, mas marami ang mga sports at fitness brand stores. May mga bagong pop-up store at mga coffee shop. Dito lang sa side yung mga restaurant. Puro clothing dito sa loob ng mall. Sa likod naman ang mga upscale restaurant kung saan mayroong overlooking view sa Glorieta Park. Nagsimula na nga yung 13 billion rehabilitation sa iba't ibang mga Ayala malls. Ayan, makikita naman natin itong Glorieta 4 na unti-unti nang nire-renovate. Nagsimula na rin ang major renovation sa Greenbelt, pati na sa Trinoma. Dito sa Ayala Center, ang Glorieta 5 lang yata ang hindi i-renovate. Abangan din natin ang transformation ng Glorieta Park. Hindi na siguro tayo pupunta dyan sa likod dahil malakas nga ang ulan. Sa tingin ko, dapat ang ginawa nila
Pinagsama nila yung mga high-end stores at mga restaurant at ang mga pangmasa ng mga stores at mga fast food chain. Mapapansin natin dito sa loob ng mall, lalo na sa level 3 at level 4 na walang katao-tao. Sa level 2 lang marami kasi nga daan na ng mga tao papunta dun sa baba sa mga terminal. Malaki naman ang potential ng One Ayala dahil nga sa central location nito na connected pa sa MRT. Siguro mga after 2 to 3 years baka maging popular na ito. Kailangan lang talaga dito magkaroon ng mga crowd magnet stores at mga restaurant. Magkahalo yung mga high-end at ang pangmasa. Anyway, opinion ko lang yun. Hindi naman siguro habang buhay na ganito na walang katao-tao dito sa One Ayala. Siguro sa ngayon lang dahil bago pa nga ito at wala pang isang taon. Katulad din sa Ayala Malls Manila Bay na walang katao-tao noon, pero sa ngayon marami na ang namamasyal doon. Sa taas din doon sa mga gadget stores wala talagang tao. Kung ikukumpara natin sa SM Cyberzone na parang palengke na. Sa bagay, mas okay din dito sa ngayon. Kung gusto mong mag-mall na walang katao-tao at walang hassle, dito ka pumunta. Marami mga stores na pagpipilian at pupuntahan, pero walang crowd. Ito naman yung elevated walkway na connected sa SM Makati. Ayan, makikita naman natin maraming tao yung galing dyan sa SM. Dito lang sa side nila inilagay yung mga kilala na mga fast food. Pero hindi rin lahat ng kilalang brand nandito. KFC lang ang meron. Anyway, may mga vacant spaces pa naman dito. Abangan natin sa susunod. Ayan guys, dito lang sa may atrium marami ang tao. Kasi nga nandito yung entrance at daanan papunta dun sa baba sa terminal. Dito sa taas ng mall ang mga electronic at gadget stores. Kung gusto nyo palang bumili ng phone ng iba't ibang brand na walang nanggugulo sa inyo, katulad sa Cyberzone na marami nang haharang at nangahatak, dito kayo pumunta.
Sayang, ang ganda pa naman ng One Ayala. Kompleto pa naman ang iba't ibang brand dito. May DJI, Insta360, Huawei, Oppo, Realme, Xiaomi, Vivo. May Honor pa at Tecno. May Samsung pa at may service center. Ito sana overlooking sa EDSA, maganda ilagay yung food court. Andito naman tayo ngayon sa One Ayala Grand Terminal. Dito may tao talaga dahil maraming sumasakay. Puno na dito ng iba't iba mga food outlets. Dapat magkaroon pa ng maraming integrated terminal sa mga strategic location dito sa Metro Manila. May mga bagong bukas na rin na coffee shop. Sa lower ground floor naman tayo, nandito ang Robinson Supermarket. Marami din ang food stall dito. May dalawang restaurant, isang bank at convenience store, pharmacy. Ito na ang pinaka-modern na PUV terminal dito sa ating bansa. Dito nang sakayin ng mga jeepney at UV Express papunta sa iba't ibang destination. May sariling food court din ang PUV terminal. May convenience store pa. Anong masasabi nyo sa latest na progress ng One Ayala Grand Terminal Project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!